Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang ating mga katanungan. Pastor Bong, magandang hapon o magandang gabi sa ilan. Ang una po naming katanungan, Pastor Bong, sa oras na dumating na ulit si Jesucristo, ano nga ba ang mangyayari sa mga hindi pa nakakapagsisi sa kanilang mga kasalanan? May pagkakataon pa ba na makapag-repent sila sa pagbabalik ni Jesucristo? Kung dumating na si Jesus Christ at ang ibig sabihin natin na hindi pa nakapagsisisi, hindi pa talaga sila nakipag-ayos sa Diyos. No? Kasi si Jesus namatay sa krus para ma-reconcile tayo sa Diyos. And some people, they will reject His payment on the cross at hindi rin tatanggapin na siya yung tagapagligtas at siya rin yung tanging paraan para maligtas at hindi rin tatanggapin na siya ay Panginoong Diyos na he claims to be. Kung ganun ang ibig sabihin ng nasa kasalanan pa rin. Kaya you live continuously sa sarili mong kagustuhan. Rebelling against God's will, against God's word, against God's plan and program. Wala nang pagkakataon the moment na dumating si Jesus. Because when He comes back, He will comes back as a judge, as the reigning king. Nung una niyang dumating, He came as a savior. Kaya it's a day of grace. Kaya ngayon, kung dumating na siya at hindi ka pa talaga nanumbalik sa Diyos, ay wala na tayong pag-asa. Maraming salamat, Pastor Bong. Sa ating ikalawang katanungan naman, nabanggit niyo po ang patungkol sa eternal rewards kanina. Mali po ba na maging motivation namin ang eternal rewards sa paggawa ng mabuti dito sa mundo? Ayan. Alam mo, nung una ko naiisip yung eternal rewards, una si God mismo ang nag-encourage sa atin. Nasabi niya that He will bring His rewards with Him para ibigay sa mga kanyang tagasunod. Iniisip-isip ko nung una, di ba napaka-selfish ko naman kung rewards ang iniisip ko. But naalala ko, yung mga estudyante, na when they are being awarded with medals, napipresent nila ito sa kanilang mga magulang. At ang talagang proud na proud, yung mga magulang. So, when we are being awarded, pagdating ng Panginoon sa Kristo with the rewards, binibigay natin pabalik yun sa Diyos. Kaya parang it is an honor para sa Diyos na meron kang rewards na ipagkakalob sa Kanya. Na para bilang anak. Kaya hindi masama. Nahangarin natin to be rewarded dahil yung reward na yon is the same reward that we will present at the feet of our Lord and Savior Jesus Christ. Maraming salamat, Pastor Bong. At sa ating huling katanungan, Pastor Bong, na-mention po kanina ang tanyag na verse na bad company corrupts good morals. Bakit ito importante, lalo na sa idea on having an eternal mindset? Ayan, alam mo, kasi yung mga kasama mo, nakaka-impluwensya sa'yo. Di ba? Hindi masamang sumama ka sa kanila na ikaw mag-i-impluwensya sa kanila. Ang problema, yung mga kasama madalas marami at kung sino kasama mo, sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Naapektuhan ka. Kaya ngayon, yung tinatayuan mo na paniniwala binigay sa'yo ng Diyos, minsan, napapasama ka sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan mo, piliin mo yung mga kasama sa'yo. Kung sasama ka sa kanila, hindi para sila ang mag-impluwensya sa'yo, kundi ikaw ang maka-impluwensya sa kanila. Maraming salamat, Pastor Bong. At bago po tayo magtapos, ngayong buwan po ng Nobyembre ay sineselebrate natin ang Elevate Month. At kung kayo po ay may desire na maging part ng movement na ito by being a campus missionary or supporting one, visit the Elevate booth at the lobby today or ang Elevate main Facebook page to know more. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.